Hello, 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 hello. Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Tanglong po. Halina't samahan niyo ako. Nagpapaharbis ako doon ng palay. Okay? So nandito ako ngayon sa likod ng aking bahay. Yan, ito ang aking likod ng aking bahay. Ganito kasukal. Maraming punong kahoy. Yan, at doon palayan na yan, andun yung aking nag-harvest. Ilapit natin yung camera doon. Gire, papakita ko sa inyo kung ano yung paligid ko. Ayan, napapaligiran ng bundok. Kung nakikita nyo yung malayong bundok na yon, nung nakakalakad pa si Bonsai Tanglong po, yan ang kanyang playground. Yung bundok na yon, yun na yung boundary ng Zambales at saka Tarlac. So napuntahan yon ni Bonsai Tanglong po nung active pa sa Sundalo. So dito kami lumaki sa pagsasaka talaga. Nung araw, pag hindi kami pumunta dito kapag weekend, sigurado magagalit ang iyong mga magulang na hindi katulad ngayon na yung mga bata ngayon nandun na lang nakaharap doon sa mga cellphone. Pero nung araw, tanda ko dito pag weekend, dito talaga kami nakabilad dyan, nagpupulot ng kuhol. Yan yung mga gawain nun. Kaya nagpursigi ako na mag-aral at makapasok ng sundalo dahil napakahirap yung buhay ng magsasaka. Mas lalo na ngayon, lalong mas lubog ang mga magsasaka ngayon dahil sa mahal ang mga pesticide, mga abono. Yan. Kung minsan lugi pa ang magsasaka dahil pagbilhin yung palay napakamura, at pag naging bigas naman sobrang mahal. Kaya ang magsasaka dito sa Pilipinas napakahirap. Unlike sa ibang bansa, kung nakikita natin, katulad ng Japan, yan. Ang Japan, kung mayroon kang sakahan, ibig sabihin, yun ang mga mayayaman. Kung yung farmers ng Japan, isa sila sa may angat sa buhay o may kaya sa buhay. Hindi katulad dito sa atin, dito sa bansang Pilipinas, sobrang mahal. Tayo ang nagpo-produce ng mga palay. Dapat tayo ang nag-i-export sa ibang bansa, pero kabaliktaran, tayo yung ngayon yung nag-i-import pa. Siguro kung hindi mababago yung sistema ng kalakaran dito sa palay, maaring ang lupa na ito hindi na matatamnan ng palay at baka palitan na rin ng mga fruit bearing na prutas dahil wala na rin kinikita ang pagsasaka talaga kung hindi mababago ang sistema. Kaya shout out sa mga magigiting na magsasaka dyan, kasi kung walang magsasaka wala tayong makakain na kanin. Okay, shout out sa inyo. Kahit nahirap ang buhay, laban lang, dahil sipag at tiyaga ang puhunan kapag ikaw ay isang magsasaka. Shout out din Apong Pedro, ang isang asyendero ng Sultan Kudarat, Agoy. Apong Ped, shout out kayo. So ang gagawin ko ngayon pagkatapos ng maani lahat, yan yung mga kaban na yan, diretso binta na. Dahil kung magre-rent pa ako, uupa ako ng tao, ganon din ang gastos. Papakainin mo pa, siswelduhan mo, pameriendahin mo pa. Unlike kung ibinta ka agad, at least wala ka nang gagawin na trabaho. Parang ganun din dahil kapag bagong ani, mabigat ang palay. So kung mapapansin nyo dito yung mga nagtatrabaho,
talagang batak na batak yung kanilang trabaho dahil napakainit yung panahon. Nandyan sila sa gitna ng araw, gitna ng bukid para lang makapaghanap buhay. So yan yung isa sa dahilan kung bakit ako pumasok ng sundalo. Dahil ang sundalo mahirap na masarap. Mahirap dahil malayo ka sa pamilya. Masarap dahil nakakatulong ka sa ating bansa. Pero mas mahirap yung maging magsasaka na forever. Ika nga, sabi nga nila, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero ang kasalanan kung mahirap ka pa rin hanggang ngayon. So ibig sabihin wala kang ginawa. So kaya yun, magsumikap lang tayo at makontento kung anong mayroon tayo. Yan. At huwag makalimot sa taas dahil yun ang nagga-guide natin at siya yung nagbibigay ng ating kalakasan sa gawain ng pang-araw-araw. Ayan. So malapit na tayong matapos dito dahil nandun na sa kabilang pilapil yung harvester. So nag-ano na lang sila, kinukuha na lang yung mga kaban ng palay para maipunta na dun sa tabing daan para diretso binta na at ma-compute kung may pumasok ba talaga na kita dito sa pagtatanim ng palay ngayon. Dahil sa nakikita ko lahat ng napagtanungan ko dito na umani na, wala pa akong narinig na tumama or lumaki ang kanilang harvest. So sa mga narinig ko, karamihan ay bumaba talaga. Iwan ko lang ngayon kung makukuha yung porsyento talaga ng lupa at saka ani, dahil dito nun mga nasa 100 na kaban ang nakukuha namin. So hindi ko lang alam ngayon kung ilan ang makuha dahil bumaba nga yung ani dito sa amin. Hindi ko lang alam din kung bakit ganun ang nangyayari. Siguro sa panahon o kaya sa sinasabi nilang climate change. So yan guys, maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye bye.